Tita El, minsan talaga, tita, may mga hula tayong hindi na kailangan ng pruweba. Parang alam na alam mo na lang na tama. Ako nga pala si Maya, 25 years old, at nagtatrabaho sa isang marketing company. Live-in kami ng boyfriend ko na si Jason, isang computer engineer. Maayos at masaya naman ang relasyon namin. Kumbaga, parang kasal na lang talaga ang kulang. Nagsimula yung relasyon namin sa isang youth organization kung saan pareho kaming volunteer tutor para sa mga street children. Doon ko siya unang nakilala. Siya yung tipong laging may pasensya sa pagtuturo ng pagbabasa at pagbibilang sa mga bata. Nakakamiss talaga yung panahon na yon, Tita El. Lalo pat malaking parte ng pagiging volunteer ang kung anong relasyon ang meron kami ngayon. Ang sarap balikan yung araw na nag-propose siya sa akin. Kasama niya ang iba pang mga volunteers na nag-ayos para i-makeover ang kubo. Tandang-tanda ko pa yung araw na tinanong niya ako ng, "Will you be my girlfriend?" Dahil pinakabahan ko po siya, Tita El. Medyo natagalan ako sa pagsagot at ang daming naandoon na nag-aantay sa matamis kong oo sa kanya. Ngayon, dahil graduate na kami at pareho ng may full-time job, hindi na talaga kami nakakapag-volunteer. Pero lately, parang ang daming tanong ni Jason tungkol sa youth organization namin dati. Naghihint rin siya na baka makabalik daw kami sa pag-volunteer. Gusto ko naman yun, Tita El. Namiss ko rin ang mga bata at ang ginagawa namin para sa kanila. Pero may napansin ako. Nang hiramin ko ang cellphone niya para mag-send ng file, napunta po ako sa album niya at nakita ko yung mga screenshots ng engagement rings. Ayan na nga, tita! Pakiramdam ko, plano niyang i-remake yung proposal niya doon sa unang tanong niya sa akin na, "Will you be my girlfriend?" At gagawin na niya itong, "Will you marry me?" ngayon. Alam ko na parang spoiled ang surprise, pero kilig pa rin ako, tita. Yung idea pa lang na special na paraan niya gagawin yung proposal, sobrang nakakatunaw sa puso. Kaya nga, hirap na hirap akong magkunwaring wala akong alam. Siguro, pagdating ng araw na yun, magpapakatotoo na lang ako. Sabay-sabay kaming magiging masaya. Ako, siya, ibang kasamahan naming mga volunteers at ang mga bata na muling naging bahagi ng aming love story. Siyempre, ang sagot ko, kahit spoiled na yung surprise, yes na yes. Gumagalang, Maya. Okay, Maya. I'm happy kung ganon. Kaya lang, kung ako ikaw, ako lang naman to. Mas maganda siguro if we do not jump into conclusions kasi baka mamaya kung ano lang yung mga nakita mong engagement rings, baka mamaya nagka-canvas pa lang siya, 'di ba, ng mga engagement rings. Napag-uusapan nyo na ba ang kasal to begin with? Na ilang years na ba kayong magka-live-in? Kasi parang walang nabanggit. Ang sabi lang dito ay kasal na lang, parang kasal na lang talaga ang kulang. Yon. So, walang nakalagay dito kung ilang taon na kayong magkasama sa iisang bubong, Maya. Kaya lang, ang sa akin lang, ayoko namang lumipad hanggang langit ang ngiti mo. Pagkatapos, only to find out na kweng, 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 kweng. Alam mo yon? Ganun kasi ayokong masyado kang mag-assume. Mahirap kasi na mag-assume kasi mag-expect ka. Di ba? And then, when you expect at hindi siya nag-materialize, what will happen? You will be disappointed. Hindi ba? So, mas maganda if you just go along with the flow. Hayaan na lang natin kung magpo-propose ba siya talaga sa'yo o hindi. Huwag ka munang umasa kasi di ba mas maganda yung hindi umaasa kaysa sa asadong-asado ka. Eh baka mamaya ang mangyari, asado bola-bola. Diba? Maging siomay siopaw pa. Sakto, malapit na yung Chinese New Year. Hindi ba? Mas maganda if you just go with the flow.
kung meron, edi meron. Pag wala, don't take it ng, kumbaga, masama sa loob. Kasi hindi natin talaga alam kung para saan yung mga engagement ring na yon sa files niya. Not unless nakalagay doon, naka-engrave na talaga yung mga pangalan ninyo, di ba? Na nakalagay for Maya. At least kahit pa paano, yun, may linaw. Pero kung picture lang yan ng mga engagement ring, malay mo naman pinaplano pa lang. So, wag muna tayo mag-a-assume kasi masakit yon kapag ka mamaya yung expectations versus reality, ang dami na nating nai-imagine, di ba, sa utak natin. Wala namang masama mag-manifest. There's nothing wrong with that. Pero, mas maganda if we just don't expect it as in now na agad-agad. Kasi, ang hirap din naman, masakit rin kapag na-disappoint ka. Okay, Maya? So, ayan, ha?